We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Motorsiklong ginamit ng suspect sa pamamaril sa 13 anyos na grade 8 student sa Agoncillo, Batangas, na-recover ng pulisya. Motibo sa pamamaril, patuloy na inaalam ng otoridad. Yellow alert status muling ipinatupad sa Luzon Grid ngayong araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Batangas Port itinuturing na raw na pinakamalaki at pinakamodernong pantalan sa bansa. Expansion ng terminal building tugon daw para maibsan ang mahabang pila ng mga pasahero tuwing peak season. Presyo ng bigas sa Lipa City Public Market nananatili sa 50 pesos to 60 pesos kada kilo. Presyo nito, kailan kaya bababa? At makulay na selebrasyon ng Balsa Festival 2024 sa Lian, Batangas, tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Itinuturing na ang Batangas Port na pinakamalaki at pinakamodernong pantalan sa bansa. Kaugnay niyan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong passenger terminal building ng pantalan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang kalbaryo sa mahabang pila sa labas pa lang ng Passenger Terminal Building o PTB ng Batangas Port, matutuldukan na. Yan ang ginahawang ihahatid ng PTB Expansion Project na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. Pinalawak ito sa 8,000 seating capacity mula sa dating 2,500. This increases the Batangas Port's annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million. The Port of Batangas Passenger Terminal Building has a multi-level car storage facility that can take on 13,000 vehicles. Ang lawak ng PTB umaabot sa 1.5 hectares. Ito ngayon ang itinuturing na pinakamalaki at pinakamodernong pantalan sa bansa na bahagi ng pagbibigay ginhawa sa mga pasahero at madecongest ang pier sa Maynila. Fully air-conditioned, maaliwalas at malinis. May dagdag na 2 ticketing zones ang magseserbisyo sa mga pasahero. Good for tourists. Lalo yung Pilipinas, yung tourism po yung target na di ba? One of the mas lumalakas. Tiyak ako na hindi lang maginhawang paglalakbay ang hatid nito, pero mas maraming manlalakbay ang mahihikayat na bumiyahe dahil sa modernong pasilidad tulad na ito. Pero para sa ilang pasahero, karagdagang bilang ng mga barkong bumabiyahe ang kailangan din nila. Lalo't pumapalo sa mahigit 20,000 pasahero ang pumapasok sa Batangas Port tuwing peak season. Para mas madali lalo ang biyahe, hindi na matagal ang paghihintay. Madagdagan ng barko, mga barko pa. Mapabilis ang transportation. Ayon naman sa Marina, may Maritime Industry Development Plan o MIDP sila sa panawagang ito. The Maritime Industry Authority has been continuously coordinating with different shipping companies with regards to the modernization and expansion of domestic shipping industry. Trabaho at kita rin para sa mga itatayong negosyo ang pagbubukas ng expanded passenger terminal building ng Batangas Port. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Na-recover ng pulisya ang motorsiklong ginamit ng sospek sa pamamaril sa 13 anyos na grade 8 student sa Agoncillo, Batangas. Nakatutok si Hazel Alviar. Sa talahibang bahagi ng barangay Bilibinwang, Agoncillo, Batangas, na-recover ng pulisya noong linggo ang motorsiklo na ginamit ng suspect sa pamamaril sa 13 anyos na grade 8 student noong April 17 sa barangay Banyaga sa kaparehong bayan. Naroon din ang isang helmet. Ayon sa pulisya, isang residenteng nagtatabas ang nakakita at nag-report na naroon ang motorsiklo. Tinatayang nasa 4 na kilometro daw ang layo nito mula sa pinangyarihan ng krimen. Natukoy na rin daw nila ang registered owner ng motorsiklo pero naibenta na raw nito ang sasakyan noong April 4. Pumunta rin po sila dito sa ating police station, dito sa Agoncillo. Nakipag-cooperate sila. Unfortunately,
hindi sila nagkaroon ng documentation doon sa pagbibenta ng motor. Kasalukuyan na raw ipinoproseso sa forensic laboratory ang mga nakuhang DNA specimen samples sa motorsiklo at helmet. We also requested na magkaroon din po na process yung mga fingerprints, mga pumirpang naiwan na fingerprints. Still waiting pa rin po kami doon. And hopefully magkaroon po ng positive result. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang person of interest at inaalam ang motibo sa pamamaril. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Init na ba kayo mga kapuso? Nararanasan ng 42 hanggang 46 degrees Celsius na heat index sa ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa ayon sa Pag-asa. Nagbabalik sa report si Hazel Alviar. Mga kapuso, patuloy pa rin ang nararanasang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, nasa danger level na heat index pa rin ang ilan sa mga lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Sa Tala, nasa 46 degrees Celsius ang heat index sa Aborlan, Palawan. Nasa 45 degrees Celsius naman sa Sangli Point sa Cavite, Coron, Palawan at sa San Jose Occidental, Mindoro. 44 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City, Palawan, habang 43 degrees Celsius naman sa Tanawan City, Batangas. At 42 degrees Celsius naman sa Tayabas City at Alabat sa Quezon, habang 41 degrees Celsius naman sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Dahil sa tuwitinding init, patuloy rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko hinggil sa masamang epekto ng matinding init hindi lang sa mga house pet maging sa mga farm animal. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian ng Batangas, mas dobling init ang nararamdaman ng hayop dulot ng tagos sa laman at tindi ng sikat ng araw. At kahit daw ang mga hayop tinatamaan din ng heat stroke at kung mapapabayaan, pwede nila itong ikamatay. Kung mapapansin daw na nakapermi lang sa isang lugar ang alaga, senyales na raw na stress na ito. Tiyakin daw na mayroong sapat na inuming tubig at masisilungan ang mga alagang hayop. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mas ninanais ng ilang residente sa Batangas City na tumaas ang bill sa kuryente kaysa magkasakit ngayong mainit ang panahon. Samantala, muling ipinatupad ang yellow alert status sa Luzon Grid ngayong araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa magkakaibang oras, ipatutupad itong yellow alert status ng NGCP dahil pa rin sa manipis na power reserve sa grid. Handa raw si Nila na sa susunod na billing period, tataas ang kanilang bayarin sa kuryente. Sa gitna yan ng tumitinding init ng panahon, 3 electric fan at 1 aircon unit ang gumagana sa bahay nila. Ay di inaasahan na ang paglobo ng kuryente, baka doble pa. Buwan ng April, naku, pihadong baka nang sa 5,000. From? 2,700. Marami raw sa mga kabahayan at establishmento, tumataas ang konsumo ng kuryente. Historically po talaga kapag ganitong panahon, kapag mainit, tumataas ang demand, tumataas ang konsumo din. And alam naman po natin na yung konsumo ay isa sa major factor po dun sa binabayaran ng ating mga customers buwan-buwan. Nakita ng Energy Department na nalagpasan na ang konsumo sa kuryente kumpara sa inaasahan simula pa noong nakaraang linggo, bunsod nga ng sobrang init ng panahon. Sa Luzon Power Grid, nahigita noong nakaraang araw ang forecasted peak demand para sa buwan ng Mayo na peak ng tag-init. May 6 na planta raw na pagpapaliwanagi ng Energy Regulatory Commission dahil sa biglaang forced outage o pagpalya ng power supply. Sa abiso ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserbang kuryente mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Nasusundan ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Hindi raw nila saklaw ang pagmomonitor kung kailan magno-normalize ang power generation. Kami ay nag-ooperate at maintain lamang po ng daluyan ng kuryente na nanggagaling sa mga power plants. Kabilang sa mga mungkahing paraan para makatipid ng kuryente ang paggamit ng energy-saving appliances at LED light. Gawin ng isahang beses ang pamamalansya ng damit. Kung hindi naman ginagamit ng computer, i-unplug ito. Linisin ng regular ang mga electric fan at iba pang cooling unit sa bahay. At huwag itodo sa pinakamababang temperatura ang air conditioning unit. Sa latest advisory ng NGCP, may update na dyan sa yellow alert status. Mangyayari ito mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. at masusundan ng 7 p.m. hanggang 10 p.m. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Inaasahang dadagsa ang nasa mahigit 200,000 turista sa Lipas City ngayong tag-init.
Hinihikayat naman ng Lipa City Tourism Office ang ilang resort owners at staycation spots na magpa-accredit na sa kanilang opisina. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos fully booked na ang calendar of reservations sa minamanage na private resort at staycation ni Jariel sa Lipa City. Pagpasok pa lang daw ng buwan ng Marso, unti-unti nang dumadagsa ang mga reservation sa kanilang lugar. Kaya puspusa na rin ang kanilang pagsasaayos sa kanilang mga amenities. Mini-make sure po namin na before po lahat talaga na pumasok yung mga bisita, lahat po malinis, lalo na po yung pool natin, dapat po nasa-sanitize. Then yung mga kama po natin, mga bed sheets, yung po talaga yung every guest, kailangan po palitan. Ayon sa Lipa City Tourism Officer, inaasahan ang pagdagsa ng higit pa sa 200,000 na mga turista sa lungsod ngayong nalalapit na summer vacation. Perfect way ika nga to beat the heat ang paliligo sa mga pool ng resorts, idagdag pa ang maaliwalas na lugar. At least mga 40 na resorts na meron ang lungsod ng Lipa. So they can choose resort na malapit sa Bulkan. We also have dito sa bayan. Meron na nagkaroon na dito sa bayan at sa ibang areas ng medyo sa may bundok area. Yung 100,000 account namin is dodoble yan lagi kasi malapit lang tayo sa Manila. And isa rin ang pinupuntahan talaga ng sa Lipa is because our food. Patok daw ngayon ang mga staycation places kung saan pribadong nakakagalaw ang mga guests dahil nasosolo nila ang lugar. At kung marami ang napapaaray sa matinding sikat ng araw at init ng panahon, dito raw sa lugar nila Jariel, napapakinabangan nila ito para makatipid sa konsumo ng kuryente. Nagdagdag din po kami ng mga solar lights. Ayun po, para po talagang masulit din po yung init. Makatipid din po sa kuryente. Nagdagdag na rin po kami ng mga tangke po, water tanks, especially ngayon po nagkaka-shortage po tayo sa tubig dahil nga po sobrang init. Patuloy naman ang panghihikayat ng Lipa City Tourism Office sa mga tourism establishments na kumuha na ng kanilang DOT accreditation para matiyak ang seguridad at standards na ipinatutupad ng ahensya. You have to follow the standard, minimal standards of our operations kasi kailangan makita ng DOT na talaga ikaw ay nagko-comply. You're complying to the standard of operation kasi it's not only local tourists that come to our destination. At laging tinatanong yan ng mga turista, are you DOT accredited? So pag wala ka, syempre parang magluluan sila, ay ito pala ay hindi para ito ay illegal. Bukas ang opisina ng Lipa City Tourism para gabayan ang mga may-ari ng tourism establishments na wala pang accreditation. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, April 27, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Rosario, Batangas sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Mga kapuso, tara na sa The Outlets at Lipa sa Lipa City, Batangas. Para sa Kapuso Mall Show bukas na po yan, Sabado, alas 5 ng hapon, kasamang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Ito na ang best time ever ninyo. Abangan sina Kapuso Stars, River Cruz, Bruce Roland, Kazel Kinuchi, Rahil Beria, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian, Buboy Villar, Jake Vargas, Sofia Senyoron, Mosang at Kapuso host, May Bautista. Kita-kits mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nananatili sa 50 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa Lipa City Public Market. Samantala ang presyo nito sa merkado posibleng bumaba sa susunod na buwan ayon sa Sinag. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, malaking ginhawa na raw para sa ilang mga mamimili gaya na lamang ng ilang mga minimum wage earners ang pagbaba sa presyo ng bigas.
Presyo at kalidad. Yan daw ang dalawa sa mga pinagbabasehang uri ng bigas na bibilhin ni Mang Lito. Ang 500 pisong kita kasi niya kada araw bilang magtataba sa isang kawayanan sa Barangay Bulbok, Lipa City, pilit niya lamang pinagkakasya para sa 5 anak at mga apo. Malaking bagay na raw para kay Mang Lito na nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng bigas. Kaya kahit mainit, sinuyod niya ang ilang pwesto ng bigasan sa Barangay Bulbok at Barangay Quezon para makahanap ng mas mura pang bigas. Maganda naman nakaka-minus ng kaunti. Sa mga gastos, yung magagastos pa sa iba, malaki mura din eh. Dati minsan 2 kilo, minsan pagkakaunti ang kinikita, 1 kilo lang. Sa halagang 300 pesos nakabili ng 5 kilong bigas, si Mang Lito. Ang sukling 200 pesos para naman daw sa ulam. Pero sabi ng retailer na si June, ang 50 pesos to 60 pesos per kilo na presyo ng bigas, posible pa raw bumaba ang presyo base na rin sa kanilang mga supplier. Marami raw kasi ang supply ngayon dahil panahon pa ng anihan. May darating mamaya, sabi niya, pilitan na namin maipaubos ito at halos yung pinakapuhunan na maibigay na namin para hindi matabunan. Kasi kung matatabunan nga ito, madadatan ng bago, di doon kami sa bago, may stock to na may stock. Kaya ang ginagawa namin para walang stock, binibigay na rin namin. Bukod sa pagbaba ng farm gate price at harvest season, nagkaroon din ng pagtaas sa supply ng bigas sa bansa ayon sa Sinag. Bagay na nagkaroon ng malaking epekto sa pagbaba sa presyo nito. Sinasum up na. Next week, isama rin natin iyan namin sa inyo. Stable naman yung bigas, pero depende yan dun sa paano ang treatment dun sa mga bigas na papasok. Sa ngayon, almost the same lang papasok. Magandang balita raw ito para kina Mang Lito at sa tinderang si Baby. Bukod sa makakameno sa gastusin ng mamimili, dagdag stocks naman daw ito para sa ilang mga tindera. Nakakabili kami ng mas mura sa halip na mabibili lang namin ilang sako. Madadagdagan pa yung aming bigas pagka medyo mababa. Tapos natutuwa din naman ako at gawa yung mga mamimili natin, yung mga mamaya na gustong makabili ng mas mababa, makakabili sila. Sana na may tuloy-tuloy ng pagbaba. Para di mahirapan mo yung mga magtatrabaho sa mga lupa. Yung mga arawan, maghapon sa initan ni kakaunti ang kita. Sabi naman ng Sinag, nakadepende pa rin sa paggalaw sa merkado at farm gate price ang magiging presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Tulad ng dati, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang ilang mga tindera at mamimili na bababa pa ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, doble ingat pa rin sa epekto ng mainit at malinsangang panahon na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ang mainit na panahon, posibleng makabuo ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Gaya ng mga pag-ulang naranasan sa ilang lugar kahapon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Calabarzon at Mimaropa ngayong araw, pero hindi inaalis ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kaya ihanda po lagi ang inyong mga payong. Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na ipagpatuloy ang Filipino hospitality na malaking tulong sa pagpapalakas ng turismo ayon sa Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ilang beses na ring kinilala ng maraming dayuhan ang naiiba raw Pinoy hospitality o yung pagiging magiliw natin sa pagtanggap ng mga bisita. Naging laman pa yan sa video post ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Angat daw kasi ang Filipino hospitality. Pinapersonalize natin ang pagtanggap natin dahil naman espesyal ang bawat isang bisita. Mula sa musika na maririnig nila, personalized. At tuwing tinatanong daw siya kung paano nagagawa ito ng mga Pilipino, katwiran ng Pangulo, likas na raw ito sa ating kultura. Panawagan niyang isabuhay raw ito sa araw-araw. Lalo't may malaking ambag ang mga Pilipino sa pagpapaunlad ng turismo. Ayon sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO Batangas, pinapalakas pa raw nila ang Filipino Brand of Service Trainings. Ang Filipino hospitality ay katangian na noon pa man ng bawat Pilipino. Isabuhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Innate kasi sa atin, maging maasikaso mga Pilipino. Kaya kilala din tayo sa buong mundo. Kaya gustong-gusto tayo sa hospitality service. Nag-iiba na rin ang pakahulugan at ginagawang forma ng ilang Batanggenyo sa Pinoy hospitality. Pagiging honest mo kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Halimbawa,
Kung hindi ka naman okay, and sabihin mo or magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Respeto po. Dahil unang-una naman po, kailangan natin ng respeto upang galangin kung sino man, yung mga taong hindi natin kilala. Lilis ka ng bahay, yung usual na ginagawa ng, lalo na kaming mga mamis. Ganon, may food ka nang nakahanda. Na sila special sila, na welcome sila sa bahay, ganon. Ang katangiang ito dapat daw na dinadala saan man magpunta na nagsisilbing tulong sa pagsusulong ng economic development. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso natin sa Santa Rosa City, Laguna, narito na ang hihirit sa inyong umaga. Samahan si Kapuso host at unang hirit weather presenter Andio Pertiera sa Kapuso Artist Participation para sa Solar PV System Press Event sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Lunes, April 29, alas 9 ng umaga. See you there, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sanhi ng pagkamatay ng 60 anyos na lolo na sumagip sa apo sa Lipa City ang matinding pagkakabagok sa ulo matapos siyang masalpok na motorsiklo. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Walang humpay pa rin sa pag-iyak ang naulilang misis ni Mang Domingo, ang 60 anyos na lolong nasawi ng mabangga ng motorsiklo matapos habulin ang patawid na apo umaga kahapon. Masakit man daw tanggapin ang pangyayari, pilit pa rin kinakaya ni Aling De La Rosa ang pagkawala ng asawa. Talagang masakit po sa kalooban na hindi nga po ako makakain. Hindi rin po ako makatulog, ma'am. Malakas-lakas niya, ma'am. Hindi ko po akalain, ma'am. Wala siya sakit. Malakas ang pangangatawan niya. Kaya po masakit para sa akin. Napakasakit po para sa amin ang anak ko. Ayon kay Aling De La Rosa, sinabi raw ng doktor na ang matinding pagkakabagok ng ulo at pinsala sa baga matapos ang pagbangga ang dahilan ng pagkamatay ni Mang Domingo. Ang apo naman ito patuloy pang inoobserbahan sa ospital matapos magtamo rin ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na raw sila magsasampa ng reklamo laban sa rider. Nagkaroon na rin sila ng kasunduan hinggil sa insidente. Ang naging ng alaang po namin, ma'am, ay di 70-30. May pamilya din. Kawawa naman po kung halimbawa at makukulong. Paano po naman ang kanyang mag-ina? May panawagan naman ang pamunuan ng barangay sa mga motorista na dumaraan sa kanilang barangay. Kung maaari, tayo po ay gumayak ng maaga kaysa po tayo ay nagmamadali sa ating pupuntahan. Pagmamadali natin, katulad nga nagkakaroon ng cause ng accident na hindi inaasahan. Wala naman may kagustuhan niyan. Dahan-dahan din po, lalo't hindi po ninyo kabisado yung lugar. Dobling pag-iingat. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang rider hinggil sa insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinaalalahanan ng health expert ang publiko na maging mapanuri sa mga bibilhing floating at swimming device. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bantay sarado ng mga magulang na ito ang mga maliliit na bata habang naliligo sa dagat sa Tabangaw Aplaya, Batangas City. Wala pa naman daw silang salbabida o kahit anong floating device na malaking silbi sana sakaling malagay sa alanganin habang nasa dagat. Para nakikita namin sila kung baka mapunta sa malalim eh. Baka lumalakas yung alon eh. So hanggang saan lang sila? Ay, ganyan lang. Hanggang sa yung mababaw lang yung kita namin talaga sila. Sa kabila ng pakinabang ng mga ito, dapat pa rin mag-ingat at maging mapanuri sa pagbili ayon sa eksperto. Ang ilan daw kasi sa mga swimming device tulad ng salbabida, nahahaluan ng nakalalasong chemical na lead. May mga prints, meron po yung mga nakasod na drawing kasi pang bata po yan. Hindi po yung lead. Ang mga chemical na ito nakakaapekto umano sa nervous system at ang direktang contact din ito sa gumagamit pwede ring magdulot ng allergies, irritation at skin rashes. Long po yan, long term po niya na exposure po ay ng bata sa brain po. Ang paalala pa ng eksperto na hanapin ang warning sign sa mga swimming device. Dapat ding bumili lang ng produkto sa mga lehitimong tindahan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinakilala ng Sangre Lead Stars ang mundo na Encantadia sa ginanap na Philippine Book Festival. Samantala, kinagiliwan ng netizens ang bloopers ng Black Rider cast
sa abot kamay na pangarap. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa pamamagitan ng book reading session kahapon, mas naipakilala pa ni Sangre lead stars Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Kelvin Miranda ang mundo ng Encantadia sa mga dumalo sa Philippine Book Festival. Ibinahagi rin nila dito ang background ng kanilang mga karakter. Nagpasalamat naman sila sa lahat ng mga sumuporta at dumalo sa Book Festival. Napuno ng tawanan ang set ng abot kamay na pangarap sa crossover ng Black Rider. Hindi kasi mapigilang tumawa ni Jillian Ward na gumaganap bilang Doc Annalyn habang ka-eksena si Okan na papel ni Empoy Marquez ng Black Rider. Mapapanood sa video na hindi pa man nagsasalita si Oka, natatawa na kaagad si Doc Annalyn. Sa comment section naman ng video, mababasa ang positibong reaksyon ng netizens at viewers. Samantala, mga bago at exciting na kwento ang ibabahagi ni Kapuso host Dingdong Dantes sa Amazing Earth. Isa na rito ang kwento sa Aliw Falls sa Barangay San Jose, Luisiana, Laguna at ang ghost hunting sa Bacolor, Pampanga kung saan matatagpuan ang isang graveyard na natabunan ng lahat. Mapapanood ang best time ever na hatid ng Amazing Earth mamayang 9:35 PM sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, April 27, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga 3-wire. Samantala sa Linggo, April 28, mawawala ng supply ng kuryente ang lahat ng barangay na nasasakop ng Ibaan Electric Corporation sa Ibaan, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng energization ng mga karagdagang power transformer. Tunghaya ng makulay na selebrasyon ng Balsa Festival 2024 sa Lian, Batangas. Sa report ni Paul Hernandez. Lutang ang ganda ng mga balsang inihilera sa dagat ng Matabong Lian, Batangas para sa Balsa Festival 2024. Nasa 10 balsa ang binihisan at dinikorasyonan ng nagpapakita ng yaman ng kasaysayan ng Pilipinas. Magandang i-showcase natin yung Philippine history para din makita nila kung bagay magkaroon sila ng knowledge ano ba at sino yung mga nandun sa ating kasaysayan. May karera rin ng balsa na nilahukan ng mga residenteng pangunahing kabuhayan ay pagbabalsa. Sa tala ng barangay may mahigit 200 floating rafts dito na ipinapagamit sa mga turista. Unti-unti na raw muling nabubuhay ang industriya matapos ang pandemya. Masimulan natin yung kumbaga momentum ng pagbalik ng mga turista since medyo mahina nga ng mga nagdaang taon ang pagpasok ng mga turist dito sa aming lugar. Ito na ang ika-10 taong selebrasyon ng Balsa Festival at mas ile-level up pa raw ang pagdiriwang sa susunod na taon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, don't forget ang best time ever ninyo bukas alas 5 ng hapon sa ating Kapuso Mall Show dyan sa The Outlets at Lipas sa Lipas City, Batangas. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.